Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit? Papapanagutin ko sila. Ano na, Kong? Diyos ko. Masyado kayong abusado, masyado kayong masyado ang titigas ng mga mukha ninyo. Kaya hindi na sila kumukuha ng permit kasi nung time na yon, yung mayor nung time na yon, si Hanel Lacuna, kaalyado nila. Sige lang, gawin nyo ng gusto nyo gawin. Libre. Di ba? Kaya pala ayaw nyong papalikin si Yorme. Dahil sa damakmak ang mga katarantaduhan na pinaggagawa nyo sa Maynila. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, Issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. sumasalamin sa katotohanan lamang. Para Sa mamamayan, totoo ang laban. alright, isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon, ha? Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa 1, 2, solusyon. 3. Laging alerto, Mapagmatsyag, truth na hanap, di kami natitinag. walang palusot. Walang dayaan, Tunay ang serbisyo. diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Mega love shoutout po sa inyong lahat, ha. Pasok lang mga suke, soon magla-live na rin tayo at mag-uusap at magkakwentuhan na rin tayo rito, ha. Para sa mamamayan, totoong laban. Walang kulay, walang kampi. Nakaka-proud. Talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, nakaka-proud lang, no, mga kayo, no? Pero bago yan, shoutout muna natin syempre yung mga members natin dito sa Joe Malone TV. Syempre walang iba kundi si Ma'am Lorna Tuvera, Cesar Puno, Melody Babaran, Sir Larry, Florida Dacumos, Paulos Lutumbahay, Ma'am Lorna, Danny Ubado, and Manik Sangko. Para doon sa mga gusto mag-join dito sa membership natin, pakiclick na lang yung join membership button dyan at ayun, member ka na, okay? Yung mga viewers natin abroad, yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Love, shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko man kayo mga isa-isa, pero patuloy naman din tayo dito nababasa ko yung mga comment nyo dyan. Maraming salamat. If you're watching sa kung saan man kayo lupalop nanonood ngayon, paki-comment naman dyan sa baba kung saan yung exact location nyo. Kung nasa Asia ka man, sa Saudi, sa UAE, sa Singapore, sa Japan, o kaya dito sa Pilipinas, sa Bulacan, sa Pampanga, Mindoro, Leyte, Cebu, Palawan, o dito sa Metro Manila, Cavite, Calabarzon. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung location nyo para nakaka-proud lang dahil malayo na yung inaabot ng mga videos natin. At nakaka-proud lang din, talagang never akong umalis sa Duterte, sa totoo lang. From 2015, nakita niyo dyan, may post tayo dyan, di ba? 2015, 2016. Bago tumakbo si Tatay Digong, talagang Duterte na talaga yung gusto natin. Dahil gustong-gusto natin yung pamamalakad niya sa Davao. Tatandaan niyo yun, 2016, at gusto natin noon na malapat niya kung ano man yung ginawa niya sa Davao dito sa Pilipinas. Kaya nanalo si Tatay Digong, okay? Nakaka-proud yun. Hindi ako galing sa iba. Hindi ako galing sa kalaban tapos lumipat kasi malakas ang Duterte. No. Ever since 2016. Duterte na tayo, 2019, nag-Yorme Isko Moreno tayo, dire-diretso, pero patuloy pa rin ang suporta natin. Hindi naman ako nangampanya ng iba. Tanging Isko Moreno at saka Tatay Digong lang. Ngayon, 2028, BP BP Sara yan, sigurado. Okay, lokal ang pag-uusapan natin ngayon, pero damay dito si Congressman Joel Chua dahil hinamon to ni Yorme Isko Moreno. Maganda to ang pag-uusapan natin to at talagang real talk. Bihirang-bihira mo makita si Yorme Isko Moreno nang gagalay-iti sa galit. Talagang hindi niya makakalimutan yung sinabi ni Congressman Joel Chua sa kanya, di ba?
Oh, abusado ka pa naman. Abogado ka pa naman. May mga ilang tanong si Yorme Isko Moreno sa'yo, sana sagutin mo, ha? Real talk na tayo dito. Issue ng bayan natin pag-usapan. Grabe yung nangyayari sa no? Sa flood control. Nakita nyo na? Tapos nabibigla-bigla si BBM kasi hindi niya alam na pumunta siya doon, nag-site visit siya. Hindi niya alam na meron palang completed yung project tapos wala naman pala. Bino mo, harap-harapan kang tinulongges, di ba? Harap-harapan kang ginago, pero ikaw, gano'n na lang reaction mo. Hindi mo kasi malaman, mixed emotion ka kasi, hindi mo matanggap, nalaloko ka, nadenggoy ka, natulonggis ka. Habi ko sa inyo si Yorme Isko Moreno kasi, hindi mo niya matutulonggis dahil unang-una, meron mga intel yan at higit sa lahat, sa site visit yan at nag-i-inspection talaga yan ng sarili niya. Hindi yan yung tipong, pare, okay na ba doon? Okay na ko na bahala, yung ganon. Walang ganon. Siyempre, alam niya na kaya siyang tulonggusin din ng mga nasa paligid niya. Kaya ginagawa niya, personal niyang pinupuntahan. Ganun kalupit ang isang Yorme Isko Moreno. Ito, pag-uusapan natin, pare, ay mga kayon, lokal Lokal to. Lokal to, pero talagang involved si Congressman Joel Chua dito. Dahil kung napapanood niyo, nakakasubaybay kayo dito sa atin, may mga ilang barangay na rin tayong pinagiba ni Yorme Isko Moreno. Nasubaybayan natin hanggang sa talagang totally, hanggang sa maging kwento na lang. Yung mga giniba na yon at sinasabi nga na Yorme Isko Moreno, hindi sa'yo, hindi ikaw nagpagawa, pero yung pangalan mo nando doon. Ano yun? Trip mo lang? Di ba? Hindi naman pwede rin yun. Dahil kung ikaw nagpagawa, tapos gusto mo, pangalan ng kalaban mo ang ilalagay doon, hindi ka rin naman papayag. Sa Filipino knowledge, bilang Pilipino, sa kwentuhang kanto, pagka pangalan mo yung nakalagay niyan, it only means lang na ikaw mismo yung nagpagawa. Unless gusto mo ilagay pangalan ng iba, di ba? Posible naman yun, hindi naman tayo ganun katanga. Di ba? Maganda itong pag-uusapan natin kasi si Yorme Isko Moreno ay nag-visit dito sa may Rasak o yung sa may Alvarez. Rasak, kaya ako tinawag na Rasak kasi may basketball court dyan. Rasak kung tawagin. Nakapaglaro na ako doon, yung mga dayo-dayo. Yung basketball court, hindi ko nga alam kung yun yung nawala Basta meron doon isang covered court. Hindi na ako nakakapunta. Bandang Alvarez. Doon bumisita, pati yung San Lazaro Residences, nando doon. Doon binisita ni Yorme Isko Moreno at medyo nagulat siya at nanggalaite. Pati yung mga reporter sinabi na bihirang-bihira nilang makita yung ganong klaseng Yorme Isko Moreno na nanggagalaiti sa galit. Dahil, wag nyo kasing kakantiin yung mga senior. Kasi yung mga senior, mahal na mahal ni Yorme Isko Moreno yan Kaya talagang pagkakinantiin nyo yung senior, talaga may kalalagyan talaga kayo. Kasi mahal na mahal ni Yorme yan panoorin natin, tapos nag-live siya sa kanyang, sa Bulwagan. Nakakapunta ako ng isang araw doon, tapos doon niya hinamon itong Congressman Joel Chua na to. Lawyer pa man din, ha? Ang dami ko nga nabasa sa comment, hindi yan lawyer, liar yan. Hindi yan abogado, abusado yan. Di ba? Sinabi pa ni Yorme Isko Moreno, nasanay kasi kayo sa dating yung mayor. Na akala nyo, okay lang lahat. Na ngayon, hindi na. Dahil si Yorme Isko Moreno na ang talagang may bago ng gobyerno ang Maynila. Kasi ni-represent din ni Yorme, pinresent din ni Yorme yung yung magnanakaw sa Road 10 pero hindi na natin pinakita rito. So nag-focus na lang tayo doon sa kung saan hinamon niya si Congressman Joel Chua. Panoorin muna natin yung site visit niya sa Alvarez. Santa Cruz yun Tingnan mo, ano naman lang ginagamit Sa gawa ng bodega. Chaotic talaga ang Maynila. Thank you po. So, Andres, Maganda pa ang mood niya dyan. Eto, pagsilip niya rito, dito na mababa trip yan. Alvarez lang to. PRP, Public Recreation Bureau. Yan, mag-iiba na timpla ni Yorme dyan. Bababa trip na yan.
Kala nyo kasi, okay-okay lang kay Yorme, no? Hindi nyo alam, may kalalagyan na kayo. Hintay kayo na onte. Medyo busy pa eh. Hintay-hintay lang. Ayan. Huwag nalalapit, huwag nalalapit. Madulas, madulas. Baka maligasi po kayo, madudulas. Yun lang siya, dyan lang naman siya. Ayan na. Mababad trip na si Boss Way dyan. Mga lola ko. Mga lola ko. Anong gagawin daw sa inyo? Mayor, huwag na ako. Hindi, akin na. Parang mo katabihan ka na. Doon ka katabihan ka na. Mag-ingat ka. Tanong ko muna. Ito, ano? Sino maggigiba ng building? Joel Chua na walang permit sa amin. Walang permit sa amin. Ngayon, sinabihan kayo nagkikibay yung senior citizen office na pag-aarili ng Maynila. Yari. Yan na. So, kami po ay hindi po actually mga senior. May livelihood po kami dyan. Sino nagpapalis? Ito. Si Kapitan. Kamusta kayo? Ito. Ay, mga ano rito. Chairman. Paano ito? Teka. Kasi, teka lang. Parang gayon. Sana parang gayon. Hindi nga, nakita niyo ba parang gayon? Pasensya na, hindi nyo marinig ah. Mahina din dun eh. Aalisin dito. Sino ba may sabi? Gobyerno ba yung kontraktor? Okay. Sino ang gobyerno? Hindi ako. Maynila. Maynila. Katulad yung sinasabi nila. Unang-una, walang permiso sa amin ako. Sabihin nyo kay Congressman Chua, Yan. asan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Yes. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Ang lahat ng Oo. pag hinahawayan na nagagamit ng tao ito. Lahat. Ginamit ko pa yan yung pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga punubi sa kalye. Opo. Ganyan Sa nga po. buong buwan ng pandemic. Sino yung naman nagtanggal ng bilog? Tatanggalan pa lang. Walang permit pala yan. Hindi kumuha sa City Hall. Andy. Ay, nag-ano na po kami mayor po sa baba, nagamit ang paper. Saka sakaling tanggalin na, Hindi. May permit sa ito. Paray, wala. Bakit nyo tatanggalin yung kuryente ng dito? Bakit tatanggalin yung kuryente ng dito? At kayo, manabili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod Ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Congress. pero yung ang sabi po sa akin, papatayan ako ng kuryente. Hindi po, Nay. Bakit? Ito ang city electrician. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Katulad yung sinasabi ni Chen. Huwag kayong umalis doon hanggat hindi sinasabi ng pamahalang lungsod ng Maynila. Kasi
Kasi property yan ng lungsod ng Manila, hindi ng Congressman Chua. Okay. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makialam ng congressman. Ayan, ito yung ninyo, property namin yan eh. Ginagamit ng taong bayan yan. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. Nakakapaglaro pa. Ah! Yan nga yung covered court, yung rasak na tinatawag. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa daycare ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Nakapaglaro na ako dyan. Ulitin ko po. Namin makapagpapaano sa inyo dyan. Tama lang. Pero lang po ang simple. Chairman. Wala nang iba. No. We have to believe it. Kasi ito na napilit. Ikaw, Chairman. I mean, may gagawin na kayo. Barangay hall, hindi. Iba utak na Yorme, iba utak na Yorme. Kasi kailangan namin clear. Kasi tatayo ako kayo ng malaking library. Bulok-bulok na kasi yun. Opo, di pa kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Malaki na siya. Pero ang daycare hindi yan. Saka huwag kayo nagpapaniwala kay kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontraktor. Hanapan niyo ang chairman kayo. Hanapan mo ng-permit sa City Hall. Hanapan niyo ng building permit. May clearance Wala pa po, wala namang abiso. Hindi po nag-abiso. Maling-mali ka agad. Una-una, pwede namin silang kasuhan ng TEP. Bakit? Yung building dyan, property ng Maynila yun. Ano ngayon nasa amin yun? Wala na po. Na 4 kilo Sino na yun. nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Yan. Okay. Kaya sinasabi ko, nasado kasi silang lahat para sinasiga ng pamahalaan. Iba dito, iba. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamahalaan. Hindi pa pwedeng gano'n. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga Maynila. Katulad niya, kung di ako nataan ngayon, malamang wala na kayong daycare center. Tama ba? Opo. Saan nyo ilalagay yung mga bata? Yung nga po yung... Pero may poder at may-ari, gobyerno ng Maynila. kasi nagpapali sa inyo, congressman at saka kontraktor. Para pa naging-gobyerno pa kayo. Pag pinalis namin kayo, may dahilan. Tama, may kakailangan. Katulad yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman nagagamit, aalisin. Sino may sabi? Tama lang. Ino-notify na siya. Pag-proposition na. Bibigyan ka lang. Makagaya kayo. Pero yun naman dito, sa inyo pa rin. Kasi meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo. Meron pa ako dyan. Buti nga hindi na ipamigay yan. Kundi malamang puro staff ng congressman na naman yan. Saan ka nakakita? Pati deadshot ng congressman. Nakakita sa Onay. Hindi siya pwedeng magkakompisila dyan kasi property ng Maynila yan. Halimbawa, ginawa nila yan sa Jose Reyes. Good. The national government. Sagutan na. Kailangan ko mapapanatagan ng kalooban nila para alam nilang Yung pabahay ni Lori. Diba, ginawa nila yan sa San Lazaro. Kasi manasunod. Sa Jose Reyes. Okay yun. Property nila. Pero hindi na pwede gawin dito na walang permiso. Ito na yung after niyan, ito na yung live ni Yorme Escudero. Naggagalaiti si Yorme. May magtatanong na reporter. Tapos bigyan natin ng reaction. Saglit lang to. Mayor, magandang hapon po. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit.
parang hindi yung miss ko yung nakita namin kanina, parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Pucha, nakapaglaro ako doon. Alam ko, mariremember to. Rasak yun. Covered court siya na... May bubong pero medyo open. Open yung gilid. Nakapaglaro na ako. Dumadayo na ako dyan. Na-miss ko tuloy yung rasak. Okay. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Yan. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nag-iba nila yung property ng City of Manila? Grabe. Saan napunta yung property? Yung mga bakal. Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSU tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon ay challenge Yan. Congressman Joel Chua to Yan. investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung Contractor. mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan na. Sasampo ka lang Kaya kung... kung bakit ako nalulungkot, hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin Yan, kayo... In fact, I'm gonna tell you, yung Kong Dimasalang, Ernix. di ba isasara? Gagawin ng DPWH o humingi ng permiso sa amin o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million Kwento na lang yun, giba na yun. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Diba? So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit
sa City Hall. Grabe. Doon pa lang, alam mo na kaagad kung ano He's sagot a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang Gusto gawin. nila. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda eh. Birin mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Yan yung istorya kanina. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Permit. That is my challenge to them. Kasi hindi You ma-approve. tell that to Congress. Di ba? Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Yes, nalala ko. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Yun ang dapat. Di ba? Abusado yan mga katulad Congressman. yung isang congressman pa doon sa District 2. Yan. Yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno Diba? sa buong Pilipinas. They can Kapal do ng what mukha, they want no? to do because they are congressman. They can investigate who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno Na walang demolition nang permit. walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. So palpal ka na naman. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Ano na, Kong? Yan ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. And duty. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no hard close ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Okay. Ano na, Kong? Ha? Ano na, Kong? Diyos ko. Masyado kayong abusado. Masyado kayong masyado ang titigas ng mga mukha ninyo. Grabe. Di ba? Yung pinatayo ni Congressman Joel Chua ng 19 million na barangay na 4-story na singlapad mismo na bangketa sa may Arellano High School sa may T. Alonso Corner. Basta doon sa Santa Cruz sa District 3. Kwento na lang ngayon yun. Abo na lang. Hindi pa kayo nadala. Yung sinasabi ni Yorme na pwede ba magpatayo ng walang permit? Siyempre hindi. Dahil kung kukuha kayo ng permit, hindi naman kayo aaprobahan yan eh. Biri mo, bangketa, kukuhaan mo ng permit para patayuan ng isto. Siyempre, hindi kayo approve. Diba? Taka lang gumagawa nun. Tapos, yung magigiba ka, siyempre, kailangan mo kumuha ng permit. Ayaw nilang kumuha ng permit kasi alam nila, hindi sila iaalaw kasi property nga ng gobyerno ng Maynila yun. Diba? Kaya hindi na sila kumukuha ng permit kasi nung time na yon, yung mayor nung time na yon, si Hanel Lacuna,
kaalyado nila. Sige lang, gawin nyo ng gusto nyo gawin. Libre. Di ba? Kaya pala ayaw nyong papalikin si Yorme. Dahil sa damakmak ang mga katarantaduhan na pinaggagawa nyo sa Maynila. Eto, tanong ko sa inyo ha. O paano na lang kung hindi si Yorme Isko yung nanalo bilang mayor ngayon? E di lahat yan, lahat ng proyekto nyo, lahat ng ginawa nyo, lusot. Walang kamalay-malay ang lungsod ng Maynila na bawal na pala yung ginagawa. Tingnan niyo yung chairman doon sa Alvarez, hindi niya alam. O either hindi niya alam o natatakot lang siya. Biriin mo, hindi niya hinanapan ng permit. O chairman ka may tinatayong gusali. Sana hinanapan mo ng permit. O sabihin na natin alam niya, natatakot siya kasi mas mataas yung congressman sa kanya. Diba? Pero right mo magtanong kung may permit ba yan kahit na presidente pa yan. Di ba? Syempre, nauunahan siguro ng takot. Hindi ko naman maskisi si chairman kung hindi niya alam o talagang hindi nga lang niya talaga alam. O ngayon, china-challenge ka na ni Yorme Isko Moreno, Congressman Joel Chua. Baka mamaya sa iba ka naman magpa-interview. Sasabihin mo, dumaan na naman sa proseso. Gaya ng sinabi mo na 19 million na barangay na 4-story na nakasinlapad ng bangketa na sinabi mo, dumaan naman sa tamang proseso. In the first place, hindi yan i-approve kasi sa bangketa nakatayo. Kaya hindi ka kumuha ng permit dahil alam mo na hindi yan na-approvehan. Abogado ka Abogado ka Alam mo yan. Diba? Kaya hindi mo kinuhaan ng permit kasi alam mo na hindi ma-approve. Total, kaalyado nyo naman yung mayor nun during that time Diba? Kaya naipatayo nyo yan. Ganun lang kasimple. Diba? Uulitin ko. O hindi nyo marahil itatanggi nyo yan. O itatanggi nyo yan gaya ng pagtanggi nyo dun sa 19 million na barangay na sinabi mo na dumaan sa tamang proseso. Natural, ganun ang sasabihin mo. Pero syempre kami, hindi mo na kami mapapaniwala dyan. Hindi naman kami parang bata na pag binigyan mo ng lollipop, tara, sama ka sa akin. Gago ka ba? Diba? May gobyerno na ang Maynila. O isa kami sa nakikiisa dyan. O talagang wala pasalamat, kayo, nang nasisisi kayo ngayon, si Yorme Isko Moreno, di sana lusot lahat ng pinaggagawa niya. Bili nyo doon sa Arellano High School, natatakpan yung bintana dahil sa 4-story na barangay hall ninyo. Tapos yung mga future yung mga estudyante na mga pwedeng future mayor, president, architect, nurse, doctor, lawyer, naiinitan. Public yun Hindi naman wala namang aircon yun Diba? Ang nakikita ko lang na public na aircon dito, yung mga pinagawa ni Yorme Isko Moreno na talagang lahat di aircon. Doon, ganun. Ganun ang lungsod ng Maynila ngayon dahil kay Yorme Isko Moreno. Tangina ka, hayop ka. Doon ako napabilib sa'yo. Ang galing mo magtanga-tangahan. Uso talaga yan sa SOCMED no? Uso talaga sa SOCMED yan, yung tanga-tangahan. Yung dunong-dunungan. Uso sa SOCMED yun. Kala nila, mas mabenta kasi yun pag kunyari, tanga ka Di ba mga kayon? O ngayon, Congressman Joel Chua, nahamon ka na ni Yorme Isko Moreno. O total, abogado ka naman. Malamang na malamang. Alam mo naman ang sagot dyan. 2 barangay na ang nagiba sa District 3 na mayroong pangalan Joel Chua. Yung sa may Binondo at saka ito nga sa may T. Alonso, Corner Carriedo ba yon? Sa Santa Cruz, 2 na yon. O meron pa sa District 2, ang alam ko, 7 yung gigibay na barangay dyan. Ayun ang alam ko, ha? Pero baka namamali rin ako. Pero hintayin nyo lang kasi medyo busy pa Hindi naman mapagsasabay-sabay yan. Pero ipaliwanag nyo na. Maganda na kayo. Nang ipapaliwanag nyo kay Yorme Isko Moreno, 9 years yan uupo. Hindi 9 years yan. 3 termino daw yan. Taman-tama. Ito maganda. Si Congressman Abante, pati si Valeriano, pati si Congressman Joel Chua, last term na niyan ngayon. Sa 2028, hindi na makakatakbo yan ng pagka-congressman. Sasampulan ka daw, sabi ni Yorme Isko Moreno. Sasampulan daw yung mga dapat pasampulan, yung dapat managot. Hanggang sa, tingnan natin, ha? Patuloy natin i-update to. Basta Maynila, sagot ko kayo. Dahil talagang kahit nakapikit, kaya kong ikwento ang Maynila. Dahil dyan ako lumaki, dyan ako pinanganak. At malamang dyan din ako mamamatay.
Pag Maynila, sagot ko kayo. National, sagot ko kayo sa mga issue ng bayan. Kasi talagang wala kayong may susumbat sa akin kasi Duterte naman talaga ako. Hindi naman ako galing sa kabila na lumipat sa Duterte. Kaya maraming views pagka Duterte. Tingnan nyo nga, wala nga akong views. Kahit tignan nyo yung dalawang upload ko na latest, wala namang views. Pero okay lang. Kasi enjoy yung ginagawa ko. Kasi itong mga to, si Yorme Isko Moreno, si Tatay Digong, kahit hindi tayo binabayaran yan, hindi naman nila kailangan bayaran ako eh. Masarap silang ipagtanggol kasi alam mo, tama yung ginagawa nila. 'Di ba? Mahirap ipagtanggol yung alam mong pulpul eh. Yung mga alam mong trapo, mga alam mong politiko, kahit saan ka umanggulo doon, putang, hirap ipagtanggol nun. Pero pagka ito mga pinagtatanggol mo, Tatay Digong, VP Inday Sara, Yorme Isko Moreno, putya, ang sarap. Kahit hindi ka bayaran. Kasi parang rewarding eh. Pag pinagtanggol mo sila, pagka binlag mo sila, pagka nilatag mo yung mga proyekto na alam mo. Di ba? Diyos ko, Santissima, oh. Kung ako babayaran ni Congressman Joel Chua, bablog ko siya. Hindi na. Saan ako aangulo? Di ba? Di ba, Kong? Di ba, kung halimbawa, bayaran mo man ako, ha? Sabihin natin, bayaran mo man ako, halimbawa. O, tapos, ipagtanggol mo ako kay Isko Moreno kasi, binabalagong ako eh. Puta, saan ako aangulo? Napakahirap naman ang sinabi mo. Sasabihin ko, napakahusay mo. Putang ina. Di ba? Ayoko yan. Ayoko ng ganyan. Dito lang tayo. Okay na ako dito. Mga kayon, maraming salamat. Sana hindi kayo mag-skip ng ads. Yan ang suporta nyo. Kayo nagpapasahod sa akin. Paki-share na lang yung video natin. Paki-double check kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Joe Malone TV. Issue ng bayan. Ating Pag.